Hello guys! Ako nga pala si Joel Alcazar ng Palawan Home Provider. Kumusta po kayo? Maayong adlaw sa inyong tanan, sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug Mindanao. Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga kauturan ta nga mga Ilonggo kag mga Bisaya. Maray na aldaw sa Indogabus, sa mga kababayan nating Bicolano at sa lahat po ng mga Pilipino, OFW, saan man kayong sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. So ang topic po natin ngayon ay ang pagtatanim ng kaalaman. Alam naman po natin sa lahat ng bagay, sa lahat ng profesyon, bago mo sisimulan yung isang bagay, kailangan mayroon kang kaalaman. Sa pagninegosyo, kailangan may alam ka bago ka mag-start ng negosyo. Ganon din dito sa pagtatanim. Kasi kung nagtatanim ka lang ng wala ka namang kaalaman, malamang sa malamang ay nagsasayang ka lang ng pera, nagsasayang ka lang ng oras, at nagsasayang ka lang ng pagod mo. So, sa ngayon po, yan ang ating pag-uusapan. At mayroon po pala akong magandang balita para sa inyo, para sa ating lahat. Natanggap na po natin ang ating reward mula kay YouTube, ang ating silver play button. At dahil po yan sa inyong lahat, sa ating lahat, na umabot na tayo ng 100,000 subscriber. So yun guys, ngayon po ay nandito na ang ating silver play button at ito po ay napakahalagang milestone bilang panimula dito sa YouTube. At ang lahat ng ito ay utang namin sa inyo, sa lahat ng mga sumuporta, sumubaybay. May natanggap tayong mensahe mula sa YouTube na tayo daw ay qualified na para mag-apply ng reward. So nag-apply tayo ng reward at pagkatapos ng isang linggo ay natanggap na natin ang ating silver play button na pinadala sa atin ng YouTube. Watch this. Napakahalagang bagay po nito para may pagpatuloy natin ang ating advokasya sa pinakaunang milestone hanggang sa matupad ang ating mga gustong mangyari sa hinaharap, lalo na sa panahon natin ngayon. Sana darating ang panahon na lahat ng tao sa buong mundo o kahit dito sa Pilipinas ay matutong magtanim. Kapag marunong kang magtanim, walang magugutom. So dadako na tayo sa ating topic na pag-uusapan ngayon. Ito ay ang kaalaman tungkol sa pagtatanim. Ang una nating topic ay lupa.
Marami ang nagtatanong, Sir, pwede ba akong gumamit ng lupa mula sa likod ng bahay, sa aming bakuran, or sa mga bakanting lote? So, ang sagot po dyan, hindi. Bakit? Sapagkat ang lupa po natin dito sa Pilipinas, kahit po itanong ninyo sa mga magsasaka, kahit kumuha ka pa ng lupa doon sa mga probinsya, sa mga kabundukan, hindi po sapat yun para sa pagpapalago at para magkaroon ng magandang ani sa ating pagtatanim. Sapagkat ang lupa natin dito sa Pilipinas ay acidic. So, ibig sabihin, kulang sa nutrients, kulang sa mineral na kailangan ng pananim. Kaya, lahat ng mga magsasaka, gumagamit sila ng mga komersyal na abono. Tayo naman, ang ating advokasya ay gumamit ng mga organikong pataba. So sa organic fertilizer po, mas matipid at ang kagandahan, walang halong mga toxic chemical para sa ating mga pananim. So yun po, kailangan natin ng mga pataba at dapat organic fertilizer. Ang pangalawang topic natin ay tubig. So marami din ang nagtatanong, ano ba ang tamang pagdidilig? Ano ba ang dapat gamiting tubig para sa pagdidilig? So unahin natin sagutin yung ano nga bang tubig ang dapat natin gamitin sa pagdidilig ng ating mga halaman. So ang pwede natin gamitin ay nawasa, pwede na ang nawasa. Kung tayo ay nasa city area, ang tubig naman natin sa gripo ay galing din sa dam, which is meron pa rin nutrients and minerals na nandun sa tubig. Huwag tayong gumamit ng mga purified water, at mas maganda kung nasa probinsya ka, kung merong balon or puso, mas maganda po yun para sa pananim. At iwasan din po natin na gumamit ng tubig ulan para sa pagdidilig ng ating pananim. Sapagkat maraming pag-aaral ang nadiskubre ng mga scientists kung saan ang tubig ulan ay mataas ang acidity. So acidic din po ang tubig ulan. So dapat yung mga tubig na na-filtered na ng ating soil, sa lupa, sa ilog, o kahit saang tubig na dumaan na sa lupa, pwede natin gamitin. Ang sunod na topic natin is about sunlight or sikat ng araw. Laging tinatanong ng mga taga-subaybay natin, dapat ba na direct sunlight ang tanim ko na ganito, ang tanim ko na ganito, o kahit anong tanim na gusto niya? So, mayroon pong tamang paraan sa paggamit ng sunlight, or paano ba natin i-expose ang ating mga pananim sa sikat ng araw. May mga pananim tayo na madalas ay tumutubo sa mga malalamig na lugar, kagaya ng carrots, patatas, sibuyas, bawang. So, ito po ay madalas na tumutubo doon sa Baguio or sa Mountain Province or sa Canlaon, sa Visayas, sa mga matataas at malalamig na lugar. Pero, pwede po itong itanim sa area na kagaya ng Manila, Cebu, kahit saang medyo mainit o mataas ang heat index na lugar. Kailangan lang wag mo siyang i-expose ng whole day na sunlight. Pwede mo siyang i-expose sa sunlight within 2 or 3 hours a day. Lalo na sa mga lugar na maiinit. Yun po. At lagi nating tandaan, iba-iba po ang kakayanan ng mga halaman pagdating sa sikat ng araw. Kung ito ay tropical plants, kagaya ng mga kamuting kahoy, kamuting baging, luya, ito po ay kahit expose sa maghapon na sikat ng araw, wala pong problema. Pero may mga pananim po na medyo pihikan pagdating sa sikat ng araw at mahina ang resistensya sa matinding tama ng sikat ng araw at natutuyo. Ito po yung mga pananim na tumutubo sa mga malalamig na lugar. Kaya kung ito ay sinubukan yung itanim, pwede kayong gumamit ng shaded area or sa balcony kung saan sisikatan lamang siya ng araw ng kalahati. Then paglampas ng araw ay nakatago na siya sa sikat ng araw. So nagkakaroon lang ng 2 to 3 hours or 4 hours na direct sunlight. So sa ngayon yan lang po ang pag-uusapan natin, at sana po ay may natutunan kayo kahit konti sa mga basic na kaalaman tungkol sa pagtatanim. At para po ma-inspire ang iba, bakit po ini-inspire namin ang lahat na magtanim? Unang-una, kapag marunong ka magtanim, hindi ka magugutom. Ang lawak ng lupa dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung wala ka namang lupa, pwede ka rin magtanim sa mga container, sa mga paso, kagaya po ng ginagawa ko. Dahil nasa city area ako. Wala naman akong malawak na lupa, unlike before, nung kabataan pa. So, 7 po kaming magkakapatid. At ikwento ko na rin sa inyo, simula nung bata ako, hindi ko naranasan na magutom dahil walang makain or manghiram ng bigas sa kapitbahay dahil walang masaing. At kami pong lahat na magkakapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral dahil po sa pagtatanim.
So wag po nating maliitin ang pagtatanim. Next po, bago tayo matapos, i-shoutout ko lang ang ating mga kaibigan at mga taga-subaybay. Shoutout po kay Renato Mata. Shoutout din po kay Ilsa Ong. Shoutout din kay Lorena Jimenez ng Saudi Arabia. Shoutout din po kay Jessica Maldia ng Batangas. Shoutout din po kay Caridad Vergara ng Laguna. At nagpapa-shoutout din pala ang ating kaibigan si Alec at ang kanyang mga kasamahan dyan sa GNT Express, Sampaloc, Manila. So kung may iba pa kayong katanungan, sana po mag-comment kayo sa ibaba ng video ito. At see you in the next video. Maraming salamat po.